Hello guys! Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa mga Amerikano or mga foreigner, pero karamihan talaga Amerikano na naghahanap ng mga Filipina women na gusto nila mapangasawa. So, ang hinahanap ba talaga nila ay exotic beauty? Or nagkakamali tayo doon? So guys, actually, hindi sila naghahanap ng exotic beauty. Ang hinahanap nila, yung babaeng mapagkakatiwalaan nila. Naghahanap kasi sila ng pangasawa bilang lifetime partner. Okay? Especially yung mga Amerikano. Ayaw na nila nung masyadong advanced na babae. Mamaya pag-usapan natin yan. Ang gusto nila yung conservative na babae. Okay? So, marami kasi mga dalagang Pilipina pa talaga sa atin dito sa Pilipinas, 'di ba? Kung hindi man ganun kadalagang Pilipina, sa kanila dalagang Pilipina na yun kumpara mo sa Americans na mga babae na masyadong advanced. So, I believe yung mga lalaking ito, sila din yung mga lalaking sa Amerika kung mag-isip, conservative din. Kaya naghahanap din sila ng conservative na mga babae, mga Pilipina. Kaya hindi nila kinakaya yung mga behavior ng mga American woman na rin. Kaya hindi nila ma-imagine yung sarili nila na yun ang magiging asawa nila someday. So, narinig nyo na ba ang samahan o paniniwalang tinatawag na passport bro? May website yan. Ang passport bro, yun yung mga kalalakihan, especially sa Amerika, na nag-iipon sila ng pera tapos aalis sila ng bansa nila para magpunta sa iba't ibang bansa gaya ng Asian countries, Vietnam, especially Philippines. Pupunta naman yung iba sa Latin America, basta outside America na feeling nila may mga babae pang medyo conservative, hindi katulad ng mga American girls. So, pero ang paborito talaga nilang puntahan, Pilipinas, siguro nga kasi mas hospitable talaga mga Pilipina, tapos magaling pa mag-English kahit pa paano, diba? Kahit pa paano nakapag-communicate talaga tayo ng English. So, yun ang passport bro. Yun ang mga passport bro. Mga naniniwala sa mga ganyang bagay. So, nagawa nila, nag-iipon sila, nagbi-business sila, tapos pupunta sila ng Pilipinas, dito nila hanapin yung mga pangasawa nila, tapos dadalhin nila sa Amerika, papakasalan nila, tapos either or doon sila titira na matagal or dito sa Pilipinas, pero at least nagkaroon na ng American citizen yung babae at yung mga anak nila. So, increase yung mga tao or mga Amerikanong gustong pumunta rito para maghanap ng Filipina wife. Okay, so I think gusto nila kasing maramdaman na sila yung lalaki. Sila yung hari ng tahanan talaga. Kasi sa American family, pag-asawa nila American din, masyadong dominating yung mga ibang babae. Gusto lagi equality, gusto lagi entitlement. Ganun yung mga hindi naman lahat ng American na babae ha, pero generally ganun na kasi, overpowering minsan, taas ang taas ng demand, 'di ba? Yung mga Pilipinang babae, supportive yan sa kanilang mga asawa at maasikaso, sobrang maasikaso, 'di ba? Basta pagkasal na kayo bilang babae sa Pilipinas, inaasikaso talaga nila ang lalaki. At nirerespeto at sinusunod talaga nila kung ano yung desisyon ng lalaki. So, kaya gusto ng mga Amerikano na ganyan ang treatment sa kanila ng kanilang mapapangasawa. Okay? So, as much as possible, kaya gusto nila Pilipina. Another thing is, yung mga Amerikano kasi, masyado silang advanced. So, napanood nyo ba yung kay Johnny Depp? Tsaka kay aside from that, masyado ring mataas yung level nila na kunyari hindi na nagkakaintindihan, gusto agad nila divorce. Kasi ang divorce may damage sa babae yan, pero may damage din sa lalaki yan. Kaya ang dami mga lalaki din naging alcoholic, homeless sa Amerika kasi yun din yung naging kaso eh. Iniwan sila ng asawa nila, or sila yung nakipaghiwalay, or nag-divorce sila, pero dahil nga nagsabi na yung babae na wala na rin gana sa kanila, kaya minsan siya lalaki nagde-decide ng divorce, or si babae, pero actually si babae ang unang nagsasabi nun, nagpaparamdam kay lalaki. And after that, nade-depress din yung mga lalaki. May impact din naman sa mga lalaki yun, hindi porket ganun babae lang nagkaka-impact. So ayaw nila ng
ganun. Kasi halos normal na lang sa mindset ng mga American yun. Pag hindi nagkakaintindihan, date, or lagi may problema, magde-divorce na kagad. Kasi usually, yun nga, kung galing sa broken family, usually, hindi naman lahat, pero yung anak, so which is yun na nga yung pangasawa nila dahil nag-adult na, or yung next generation, magiging easy lang din sa kanya ang magkaroon ng divorce at magkaroon ng broken family ulit. So, yun ang iniwasan nila sa atin sa Pilipinas. Hanggat kaya, hindi tayo, lalo yung mga babae natin, hanggat kaya, hindi humihiwalay sa lalaki yan hanggat mapagtitiisan pa. Pagka sila ay napangasawa na. So, yun din ang hinahanap nila na conservative type din pagdating sa marriage life. Okay? So, yun nga, yun din yung mga American, masyado silang advanced. So, masyado din nilang inaabuso ang women's right, kagaya nga kay Johnny Depp or minsan kahit na hindi naman kakaso-kaso, pinapalaki nila yung issue. Inaabuso pa nila minsan yung batas nila. Marami kasing ganyan sa Amerika na nagsasampa ng kaso yung babae lagi. Minsan yung mga judge nila, so matatalino rin talaga. After investigation, mali pala yung mga pinapataw na Kasi sa batas kasi nila guys, pagka ganun, hindi lang nakukulong yung lalaki. Minsan ang nangyayari, laging may danyos, laging may binabayaran, so nagkakapera yung mga babae. So after nila makipag-divorce, kakasuhan pa nila yung lalaki. May mga ganung kaso. So kay Johnny Depp din, ganun, hiwalay na sila, tapos inasuhan pa siya, di ba? So parang ganun. So dapat makakakuha din siya ng settlement na pera doon kung nanalo siya. Parang balita di ba? Hindi yata siya nanalo si Amber Heard doon. Okay? So ganun sila katindi. Ganun sila katindi yung mga babae sa Amerika. Okay? Hindi kagaya sa atin na yun nga, hindi basta-basta humihiwalay yung babae at saka pagkatapos ng hiwalayan, umaasa pa na magkakabalikan. Kasi nga para mabuo yung pamilya. So napakalaking diferensya kasi. So yun nga rin, hindi ko ma-imagine yung mga Pilipino na mag-aasawa ng American woman. Pero hindi rin naman kasi lahat ng American woman ganun. May mga mababait pa rin naman, pero generally. At itong mga lalaking ito, mga passport bro, hindi nila nai-imagine na mapapangasawa nila ay kalahi nila. Dahil nga masyado ng advance yung culture, masyadong advance yung pag-iisip, at masyadong aggressive, at mabilis nga yung sa divorce ang pinakamasama. So, yun. So, kaya marami ding nagpo-post nga naman ng video na happy nga sila sa napangasawa nilang Pilipina dahil maasikaso. Kaya, yun. So, kaya asahan nyo, mas marami pang sa mga darating na panahon, parami talaga yung pupuntang Americans para maghanap ng mga pangasawang Asian or Pilipina na conservative type. Okay guys, so share ko lang yung information na nakuha ko. Gusto nyo pa ng mas marami pa? Subscribe lang kayo at mag-share ako ng mga information na maaaring makatulong sa inyo or kapulutan nyo ng aral. Maraming salamat. Thank you. Bye. Por favor, kindly subscribe to our channel. Pabonus mo na sa akin yan. Click mo po yung subscribe button dahil ang channel natin, ang mga video natin dito ay about sa aking personal experiences at ng ibang tao. I'm sure kakapulutan mo ng aral at I'm sure magkakaroon ka ng idea in case ma-encounter mo ang mga similar situations na ito. Pakiclick mo na rin yung like button, yung thumbs up button. Maraming salamat. Muchas gracias. Ciao.